morning guys, punta tayo ngayon sa Paniki Tarlac, okay, sa Walter Mart Paniki para mag-apply ng passport kay Baby Ariel. So as of now, nandito tayo sa Sabang Tagalog, approaching San Miguel Tarlac. Ayan. Ayon kay Google Maps, it will take us 58 minutes to get there from sa location natin ngayon. As of now, it's 8:18 AM. So mga 9:08 siguro nandun na tayo sa Paniki Tarlac. Okay? So tetest natin kung kumusta naman ang pag-drive natin papunta doon. Pero ang daan naman papunta kasi doon is ano lang, along the highway, MacArthur Highway. So patag lang, pero maraming curves. Okay, so kung maraming curves, let's talk about yung body roll. So given naman na dahil maliit yung sasakyan natin, si Suzuki Expresso, kapag yung sharp curve na yung or pa-curve na yung daan, make sure na mag-slow down na kayo kasi talagang mararamdaman nyo yung body roll. Ano yung body roll? Ito yung kapag bigla ka magta-turn ng pa-curve, is parang magta-tumbling yung sasakyan natin. Okay? So ingat tayo sa ganun. So dapat medyo, or hindi lang medyo, kailangan natin bagalan yung takbo ng sasakyan natin. At least dapat nasa 40 ka na lang, 30 to 40. Okay, para mas for safety. Pero kung ano naman, halimbawa madami kang sakay, lalo na kung mabigat yung mga passenger mo or sakay mo, sa sharp curve hindi mo siya masyadong mararamdaman kasi parang even yung weight. Na-try ko na yan kasi nung last time na may makasama ako na nakasakay, puno yung sasakyan. Okay, tapos medyo heavy yung weight nila, kaya nung magka-curve na yung daan, kahit na nasa 60 ako, 65, hindi siya masyadong naramdaman yung body roll kasi most likely dahil nga dun sa weight distribution ng mga passenger natin. Okay, so patayin ko muna and then we will continue later yung vlog natin. Ayan, so good morning ulit guys. So ngayon nasa San Miguel tayo. Alright, so medyo traffic. Pag-usapan naman natin ngayon yung tungkol kay AGS. Okay, kapag traffic. Okay, so kapag ma-traffic na ganito, yung sasakyan natin, di ba sabi matic, pero actually manual pa rin siya na parang matic. Okay, yung computer box lang nagde-decide sa speed ng sasakyan natin. Okay, so kita nyo naman dyan, nasa drive tayo ngayon, so naka automatic control tayo. Kapag traffic, ang advice ng ibang mga expert sa pagdadrive ng Suzuki Expresso is that kung matagal ang stop mo, make sure na balik mo sa neutral yung gear mo. Okay, kasi kapag hindi ka nag-neutral, matagal naka full stop yung sasakyan, okay, magkakaroon ng warning dito, gear warning, na nag-overheat yung gearbox natin. Okay, or yung sa kalimutan ang tawag nila, basta merong maglilitaw na signal dyan para siyang gear. Okay, yung sabihin warning na nag-overheat yung sasakyan natin. So kung matagal yung or laging maraming stop tayo during traffic, make sure na ilalagay natin sa neutral yung ano natin, settings natin. Okay, yung cambio, tama? Yun. So lagay mo siya sa neutral para hindi siya mag-overheat, tsaka magkakosto ng sira sa sasakyan. Okay, so yun ang sabi nila, no? So dati hindi ko yun nagagawa din. So nung nakita ko yun sa mga ibang nagpo-post sa group natin sa Suzuki Philippines, okay, shoutout Suzuki Philippines sa mga members doon, na ganun daw ang gagawin kasi masisira. So since nung nakita ko yun, lagi ko kinikip in mind na dapat nasa neutral tayo. Ayan, kasi naka full stop tayo. Dapat nasa neutral tayo para hindi masira yung or mag-overheat yung gearbox natin, kasi mag-stop daw yung sasakyan kapag ganon, hindi siya aandar.
So kailangan pa siyang papag-rest yung sasakyan bago ulit aandar. So make sure again, lagay sa neutral. Okay, kapag naka-stuck tayo na matagal, especially during traffic. Okay, so tuloy natin ulit mamaya. Under na muna tayo. So yun guys, approaching na tayo na nakita niyo yung Sogo, SM Tarlac, Sogo Tarlac. Okay, so yan. So let's talk about again yung sa paggamit, pag neutral natin kapag full stop. Okay, kasi nga yung sasakyan natin is still manual pa rin siya. Okay, manual na auto gear shift. Okay, so i-treat pa rin natin siya as manual. Kasi kung hindi mo gagawin yun nga, masisira kaagad yung sasakyan natin. Okay, tapos yung ang sabi ko sa inyo, pag makikita nyo daw dyan, yan, hindi pa naman na-experience so far, sana naman wag. May magkakaroon ng gear warning din sa dashboard natin. So lagi nyo rin titingnan yung dashboard. No? Diyan nyo makita yung mga indications kung may problema yung sasakyan. Okay, o kagaya nito, magpo-full stop ako ng konti. Ayan. So manual ay neutral. Okay, tapos balik sa drive. Okay, so pasingitin na natin si Kuya. Ayan. So ngayon di ako nag-neutral kasi going pa rin naman yung sasakyan. So mag-neutral ka kapag, tandaan po, full stop yung sasakyan natin. Okay, di ba ganun sa manual na mga sasakyan? Kung nakapag-drive na kayo ng manual, kapag magpo-full stop tayo, lagi nating nilalagay sa neutral. Okay, tapos kapag aandar, isi-shift natin yung gear natin, yung clutch natin sa primera. Dun sa makarating tayo sa pag na reach na natin yung speed, is pumunta ng segunda hanggang sa makarating tayo sa kung namang speed na gusto natin, ng gear natin. Okay, so hindi ako expert po sa sasakyan, baka mali yung ina-explain ko kasi daming basher dyan na mga magagaling sa sasakyan na nanonood sa YouTube. Pasensya na po, hindi po ako expert. Okay, kung ano lang po yung naianok sa experience ko at natututuhan ko din sa mga kapwa driver natin ng Suzuki Expresso. Okay, so tinatandaan ko lang po yung mga turo nila. Okay. Marami tayong matututuhan sa iba pang mga content creator or mga nag-share sa mga groups ng Suzuki Expresso. Manood lang tayo or magbasa-basa sa mga groups po natin. Okay. So ayan, Tarlac City na po tayo. Yung way natin papuntang Paniki, Walter Mart Paniki is dito dadaan dapat MacArthur Highway. Ito yung fastest route po. Meron iba naman pwedeng daanan, pero ito yung fastest route na tinuro ni Google Maps. Okay, bakit kami sa Paniki pupunta? For the application of passport. Sabi nila mas mabilis daw yung process nila doon sa DFA Paniki. Tsaka hindi masyadong matao daw. Ewan ko lang, malalaman natin today kung matao sa DFA Walter Mart Paniki. Alright, so nasa may ano to rin, sa Lupungan sa Lupungan na tayo. So traffic po ngayon dito sa may Paherona kasi maliban sa mga nagkakwari, ayun, maraming truck. Ginagawa po yung daan kasi. Ayan. So yan, drive pa rin natin si Expresso. Ingat lang pag traffic kasi maraming singit ng singit. Kahit di na nila daan, sisingitan ka. So malit lang po ang sasakyan natin, kaya ingat lang tayo. Alright, ayan, traffic na naman. So yung sinabi ni Google Maps na 58 minutes papuntang Paniki Walter Mart para sa DFA is 58 minutes lang. Ayan, umabot po tayo ng mahigit isang oras na malayo pa tayo. Okay, that is because of the traffic. Okay, kung walang traffic, mabilis lang tayo kasi mabilis naman takbo ni Suzuki Expresso natin eh. May one time nga may isakay ako nung
from work pa uwi nakisakay sila, tapos ang comment nila is malakas din pala ang hatak ng Suzuki, makina ng Suzuki Espresso. Akala nila dahil maliit siyang sasakyan, ang mindset nila is that mahina lang yung hatak ng makina. Kaya naman niya makisabay. Yun lang, syempre ingat pa rin sa drive. Tsaka sa tamang ano din naman, pagdadrive, kung paano magiging smooth at yung magandang speed ng sasakyan natin. Okay? So ayan, dito medyo less traffic na po dito. Ayan, maganda na yun dyan. So after nito red arrow na yun sa Lapungan, di pa? Ayan, Aguso na pala kami guys. Aguso part pa rin siya ng Tarlac. Actually Paniki is also part din ng Tarlac. Okay, so mamaya ulit. So yun guys, gas up muna tayo, pa-full tank natin. Okay, so kasi heavy traffic doon, tsaka mag-CR muna kami dito sa may Shell. Okay, by the way, laging Shell po yung pinagkakargahan ko kasi pansin ko mas maganda yung takbo ng makina pag hindi po tapay. Po tuloy natin. So sa Shell ako nagpapagkarga usually, or PTT, kasi pansin ko mas maganda yung takbo ng makina kapag sa mga kilalang gas station. I don't know, no, pero yun lang pansin ko lang. Kasi dati nagpapakarga ako sa may ibang gasoline station like sa KKK, pero pansin ko hindi ganun kaganda yung takbo ng makina natin. Pa-wash natin kay kuya yung windshield natin. Alright, so yan, tuloy natin ulit mamaya. Nasa bandang papuntang approaching Erona na pala tayo, by the way guys. Yun nga lang, kung makita nyo doon na yan, heavy traffic. Stop muna tayo ng konti para mag-CR. Yan guys, Erona highway na tayo. Lapad ng daan dito kasi may mga sira din, pero malapad yung daan nila. 4 lanes siya. So pwede ka na make speed up dito. For now, nasa 60 to 70 lang ang takbo. Yung daming motorists ngayong araw to. Palagay ko maraming umuwi from their holiday last week na nagbakasyon ng Holy Week, or yung iba pupunta pa lang para magbakasyon. Okay, sa next vlog natin pupunta tayo ng La Union. So yun pa lang yun ang pinaka longest drive ko gamit yung Suzuki Espresso. So hopefully maganda at smooth ang takbo. Sana wala masyadong motorist that day. Next week yun yung biyahe namin. So makita natin yung performance ulit ng Suzuki Espresso natin papuntang La Union. So yun ang abangan ninyo, no? So yung mga di pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga tinatakbo ng Suzuki Espresso natin. Okay, so yan, meron pa tayong 11 kilometers punta dun sa destination natin. Time check, it's already 9:20 AM. Okay, so yung sinabi ni Google Maps na 9:08 na dapat tayo is di nasunod because nga ma-traffic today guys. Yung daan, no? Kita niyo yung daan, yung dami ambulansya, mukhang may aksidente. Kanina pa sila padaan-daan yung mga ambulansya natin. Kita nyo naman, maayos naman takbo ng sasakyan natin. Nagpa-full tank din tayo guys kanina, although wala pang sahab yung gauge ng fuel natin. Kasi kailangan din natin mag-CR dun sa may Shell kanina. Si kuya ayaw tumabi, bagal naman takbo ng motor. Na-realize din na tayo dapat sa kabilang side lang siya. Pag mabagal po tayo, dapat sa right lane lang tayo kasi yung mapipilis sa takbo dito sa left side.
pagkakala ko kila Heart Evangelista daw yan. Sa floating restaurant. May bakit floating underneath. Sa nakatayo yung mga kubo-kubo nila para kumain is mga fish pan po. Fish pan po. Okay naman dyan, maganda, pwede mag picture. Pero yung pagkain hindi ganun kasarap. Hindi siya yung tipong babalik-balikan mo. Yung direct yung restaurant, no? yung mga picture area nila, yung mga structure nila, mga rebulto is maganda lang kasi magpa-picture po. The best na kaming kumain doon, pero hindi siya yung babalik-balikan mo na kainan. Okay, so that's Herona on the left side. Ayan, I love Herona. Pero diretso pa po tayo. 8.6 km pa yung biyahe natin. Papuntang Walter Mart, Paniki. Ayan, ganda ng daan banda dito. Kita nyo naman, di ba? Ayos ang takbo. Let's talk about pala dun sa vibration. Yung marami kasi nagtatanong sa akin. Sa last vlog ko kasi, I was talking about ng after a year sa atin ng Suzuki Express natin is ang lakas ng vibration. So, ang suggestion nun sa 10,000 km PMS ng sasakyan is palitan yung spark plug. Okay? Nawala naman ng konti, pero hindi totally. May nararamdaman, pero hindi ganun na nakagrabe yung nararamdaman ko sa lupa. Kung yung nararamdaman ko ng nginig is yung sa because sa daan. Okay? Dahil nga entry level lang yung sasakyan natin, ramdam mo yung mga sira sa daan, mga bako-bako, ganun. So nginig-nginig siya. Tapos kapag mabigat yung mga sakay mo, napapansin ko din, like heavyweight yung mga sakay natin, is manginig yung sasakyan natin. And after that, kapag bababa sila, is that wait lang, aliko tayo, tuloy ko mamaya. So we are here na. Papasok ko ng Paniki. Munti ko nang di mapansin kakasalita sa vlog natin. Is that yun nga, pag mabigat yung mga sakay natin, pagka after nun, maramdaman mo ma-vibrate na naman yung sasakyan. Pero after a day, mawawala na naman siya. I don't know what's wrong. Could be the sabi sa suspension. Ang sabi sa akin sa Suzuki is that wag masyadong magsakay ng sobrang bigat. Pero nakita ko naman sa ibang nagpo-post sa mga group ng Suzuki Express is that marami silang sinasakay na load sa Express nila, kayang-kaya naman, like mga pag nagbibiyahe sobrang bigat naman. So yun, hindi ko lang alam kung nagba-vibrate yung sasakyan nila pag okay? So maybe suspension problem or yung hangin sa gulong could also be the problem kapag ma-vibrate yung sasakyan. Okay, kung di balance yung hangin sa gulong or hindi tama yung hangin sa gulong. Ang suggested PSI ng hangin ng gulong natin is 32. Okay? So wait lang, tuloy natin mamaya. So yun guys, 40 meters away na lang, sabi sa map ni Google Maps yung pupuntahan natin. Okay. Ba't Shine Herona? Turn right to stay on Don Basilio Santiago Street. 50 meters, turn right. Bagal-pagalan na lang natin guys. In 600 meters, turn left onto MacArthur Highway. Nakatakbo Shine Herona eh. Naligaw ba tayo? Siguro yung pasunod na Bayan pa. Yan guys, sorry medyo masikip ang daan, daming sasakyan, daming tricycle, may truck. So feeling ko nagkamali ako ng pasok, pero yun kasi tinuturo ni Google Maps guys. Tapos ngayon 600 meters na naman. So siguro talagang papasok dito papunta doon, papuntang Paniki. Dadaan ka talaga ng Herona ng bayan eh.
pala siya. So, but nasa Herona pa pala tayo guys, sorry. Ayan, kita nyo. Herona. Ayan. Say please. Nagbeberat na si baby natin. Ayan, baby. Say please. Okay, nasa likod sila. So, siya yung kukuha na natin ng passport sa Walter Mart. Sa DFA Walter Mart. So, takbo natin is 31 na lang kasi medyo mabagal yung nasa harapan. Maganda yung takbo ng sasakyan kasi maganda yung daan, asphalt siya, tapos parang pantay yung pagkakasunod. Hindi kayo guys, ibang asphalt yung ngayon daan pero ngarag yung drive natin. Ayan. Open it. You can see a lot of apples. So we are here at Herona. Herona Tarlac. Welcome to Herona guys. Diretso lang. Turn left onto MacArthur Highway, Manila North Road. Left lang tayo. Manila na siguro yata. Yan guys. Continue on R-9 for 6 kilometers. Piling ko kung diniretso natin yun, dito rin tayo lilusot eh. Yung sa pinasukan nating bayan ng Herona. Tinur lang tayo ng Google Maps sa loob. Kung dumiretso tayo dun sa, di ba traffic light, stop light, tapos pinapasok niya tayo sa bayan ng Herona. Pero ito rin yata yung daan kanina eh. Pinapasya lang tayo guys sa loob ng bayan ng Herona. So bumalik ulit tayo sa labas sa MacArthur Highway. So meron pa pala tayong 6.1 kilometers pupunta ng Paniki. Okay, so mamaya ulit guys. Yan guys, tingin ko approaching Paniki na tayo. Parang nakikita ko na yung yan, Inigitan. Parang nakikita ko na yung arco ng Welcome Paniki Tarlac. Welcome Paniki. Alright, nasa Paniki na tayo guys. Yan, ganda din pa din ang daan dito. Napakaganda na daan compared sa Consumption Tarlac. Sa bandang dito, no? Pero kanina sa may salubungan ako sa pangit ang daan, sa sobrang traffic. Although kinakonstruct na nila ngayon. Okay. Paniki is isa sa mga pinaka-mainit na lugar sa Pilipinas, especially during summer. Okay, so ngayon, di ba tumataas yung heat index? Isa to sa mga pinakamainit na lugar. So sa mga taga rito, ingat kayo. Sa mga taga Paniki, ingat sa heat wave. Laging inom ng maraming tubig, mag-stay sa mga lugar na malilim, malamig, mag-electric fan. Kung kayang mag-aircon, mag-aircon. Alright, kung hindi kaya mag-aircon, mag-electric fan na lang. At inom lagi ng tubig. Stay hydrated kasi deadly po yung heat index natin ngayon. Heat wave sa bansa natin. Even sa amin sa bandang Borot, minsan nagpo-42 rin kami doon. Kaya halos full day na naka-aircon kasi talagang sobrang init. Hirap i-take ng init. So we still have 2.5 kilometers going to DFA Tarlac. As you can see guys, so far okay pa rin naman yung drive natin. At yun nga, tipid sa gas ang Suzuki Espresso. Kaya bili na kayo ng Suzuki Espresso nyo. Huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Para dumami tayo na mayroong Suzuki Espresso. Okay. Hindi na pala nakikita guys, sorry. Nakatingin kasi ako sa daan. Hawak ko lang kasi yung cellphone. Wala po akong GoPro. Wala akong action cam para pang-vlog. Kaya hawak-hawak ko lang yung
cellphone natin. So hindi ko napapansin minsan na Oh. overexposed na pala yung ano natin recording natin. Tabi tayo pag pinapatabi tayo ng mga polis. Mga VIP yung kasama nila guys, kaya ang daming polis doon. Akala ko dahil sa may aksidente kanina. Started to swim. So yan, sabi dito 1.3 kilometers para marating natin yung Walter Mart Paniki. Yan, so bagong gawa yung daan kasi kita nyo naman walang line guidelines para kung saan lang yung lane mo. So ingat lang din, sundan mo lang din kung sino yung kasunod mo. Sumobra ka, babangga ka, i-anticipate na lang kung saan hanggang saan yung marking dapat ng lane mo. So Tarlac din ganyan may bandang Kapas, may bagong gawan daan pero wala, tagal pa rin. In 600 Wala pa rin meters, your linya. destination will be on the left. Pangit pala doon banda dito. 600 meter, our destination daw is on the, sabi niya, hindi ko narinig, left yata. Okay. Ayun, on the left. Yan guys, kita ko na yung Walter Mart, kita niya ba? Ayan. So doon no entry dito, doon tayo sa kabilang entry. Your destination is on the left. Yan, so may Mega Saver sila doon. Mga malitindahan doon. Malaki din siya mahaba. Ayan guys. So we are here at Walter Mart Paniki. And kaya tayo nandito is because of pupunta tayo ng DFA. Ayan, saan ang parking guys? Dito na lang. Baka meron dito. Pag wala, ikot na lang tayo. Uy, sayang, meron mga silong dito. Sige, hanap mo na ang parking guys ha. Bye. Yan guys, so hindi ko na napakita yun sa loob ng DFA. Pero tapos na tayo dito sa Walter Mart Paniki. And mabilis ang service ng DFA dito, tapos konti lang yung tao. Wala man kaming isang oras sa DFA, na-process na agad yung passport ni baby. And, tapos kumain lang kami, mas matagal pa kami sa KFC kesa sa DFA. Sobrang tagal maghintay ng order sa KFC, pero ang sarap nung ano nila, calamay rice. Our line is 9 for 22 kilometers. Wow na wow yung calamay rice ng ng KFC. Kulang na lang ang tawag doon, latik. Calamay na siya. Pang partner sa inyong chicken. Pero masarap pa rin yung chicken nila. Rice lang talaga ang problema.